Espesyal ang gabing ito sa investigative documentaries, mga kapuso, dahil ipinagdiriwang natin ang kaarawan ng ating executive producer. Isang taon na sa pwesto, 28 taon na sa mundo. Haba teka, mas matagal pa sa panunungkulan ng pamilya Romualdo at ni Pangulong Noynoying Aquino. Ngayong gabi, kilalanin natin ang isa sa mahalagang tao sa likod ng ating programa. Ang may sala, ang dapat usigin, ang dapat ikulong kung sakaling masakuna ng investigative documentaries. Mabuhay mga kapuso! Mabuhay rin sa'yo, partner! Oy, balita kami, nagsiselebrate daw ng birthday ngayon! Alam mo rin pala yun! Oo naman! Oo. Sino ba ito? O sige, mahula ka. Teka, tao ba to? Oo. Wapo ba to? Oo. Sabihin mo ba ito? Oo. Oh my God, mahilig itong mag-video. Oo. Malapit na. Shucks, nanonood to ng Dongyi! Oo. Oh my God, si David Ramos ba to? Oo, yan. Kaya mga kapuso, sabay-sabay ko natin siyang batiin ng happy birthday. Yes, happy Yung, birthday! Happy birthday po! So, Mabuti pa, itanungan natin sa mga malalapit sa kanya kung ano masasabi sa kanila. oo, nila kay Sir David. Okay, o sige, tara patakin na. natin. Let's go. Halika. Dito, dito. Hello? Ito ay isa sa mga malalapit kay Boss David. At Opo. siya lang naman ang ating minamahal na program manager. Okay. Mabuti pang alamin natin ang Tara, kanyang halika. opinion. Sige, Go! Oh my God, may ganitong presentation ka. Ma'am, ano po bang masasabi niya sa ating minamahal na EP? Hi, David. Masipag, nakikinig. Hindi mo mapapagalitan dun sa the same issue twice kasi natututo siya agad. Malumanay. I think pag siya yung nagsermon sa inyo, mauna pa siya umiyak kasi kayo. Kung tama yun, partner. Oo. Tapos, ewan ko kung matutuwa siya sa ginagawa niyo. Ayun, ganun. Sige po, ma'am, ano po ang birthday message? Kuwan. More big stories. Ano ba to? All the best, good health. Yung team na binuo mo, alam kong yun yung komportable ka and mataas yung trust mo. Sana, dahil dun sa mga recent experiences na to, sana makabuo ka ng team na nobody will break your heart sa team na tinatayo mo. And I respect you for that. Bumubuo ka ng isang grupo na mataas yung trust mo and you're trying to do everything para mapabuti yung show. Sermon na nila sila. Maraming salamat sa mga makabagbag damdamin. Thank you. Kilala mo ba si David Ramos? Yes. Ay, malapit ang birthday niya. So, ano yung mensahe mo sa kanya? So yung may mic? Go! Oo, may mic dapat. Ay, Kuya David. Parang kagabi kasama ko na siya. Ano mo masasabi mo sa kanya? O ano mabait. Tapos, alam ko, magaling na ibig. Happy birthday, Kuya David. Salamat po. Tara, ano pa tayo? Thank you! Dito tayo ngayon sa Cube kung saan tahanan na niya ito dito sa gumigising na tutulog kada araw. Nag-check ng script. Ganun siya ka-hardworking. Tara, puntahan natin yung staff niya. Swerte yung mga staff ni Kuya David sa kanya. Kasi yung mabigat na gawain, gumagaan. Paano mo siya i-describe as EP? Mabait! Ano
Dahil birthday niya ngayon, ano ang message mo sa kanya? Happy birthday, Kuya David. KKK, kalinisan, kabutihan, at Korean novela. Ito raw ang mga unang salitang maiisip kapag nabanggit ang pangalang David Ramos. Likas na raw ang pagiging OC ni David pagdating sa kalinisan. Trivia. Ayaw na ayaw niyang nababasa ang paa niya. So kapag umuulan, dapat hindi siya apak sa tubig. Kasi hindi ko alam, anak din yata siya ng duke. Parang si Chad na. Anak ng duke, bawal mabasa ang paa. Tapos sa kalinisan naman, pag pumasok ng banyo si David at hindi mo na siya naririnig, parang nawala na siya sa isang trance or sa isang black hole. Ibig sabihin nun, wala pang ibang pumapasok para buksan yung pinto. So dapat kakato ka sa banyo para pagbuksan mo siya ng pinto. Kasi, para sa kanya, ano yun? Bakit daw naghugas pa siya ng kamay para hawakan lang ulit yung maduming doorknob? So kailangan talaga may ibang papasok doon or magbubukas ng pintuan para sa kanya. Siya na ang kamahalan. Number 1 sa kanya, Mr. Clean ba pag gano'n? Kung kabutihan naman ang pag-uusapan, hands down ang lahat sa kanya. Napakapambihirang tao si Sir David. Sino ba namang EB ang ikukuha ng tubig ang isang PA habang kumakain? Talagang tatayo pa siya para ikuha lang ako. Tapos, sino po ang EP ang hayaang nakaupo ang PA habang siya nag-aayos ng mga gamit? Diba, sobrang dun pa lang, hanga na talaga ako sa kanya. And then, mas sasabi ko po sa inyo, happy birthday, more blessings to come, more power, and more happiness and success to your life. Happy birthday po, Sir David. Sino yun? Sino si Kuya David? Hindi, charot lang. Yun, mabait yun eh. Mas matagal-tagal ko na rin siya naging boss. Mga 3 years na. Ay, 3 months lang ba? Pero mabait yan, promise. Kasi matagal magalit. Pag inasar mo siya, hindi rin siya naaasar. Matagal niya mapikon. Tapos hindi rin siya natutulog. Ayun, Kuya David, happy birthday. God bless. Matanda ka na naman. Pero hindi ka naman mukhang matanda. Okay lang yun. Sir David, super bait na EP na nakilala ko. So, thankful ako kasi nakilala din kita. So, hope na magka-work tayo soon. Happy birthday! Si Sir David, syempre unang-una, siya ang pinaka-relihiyosong EP na nakilala ko. Sa bagay, siya lang naman ang unang EP ko. Pero kidding aside, talagang very religious, prayerful, and napakabait, haba ng pasensya, tsaka siguro pinakamagandang katangian niya, he knows when to give opportunities din, and those opportunities are really endless or limitless within his group. And I'm very thankful that I've been part of his group and hopefully to work with him again. And yun lang, so happy birthday, Sir David. Si Kuya David, siya yung... Actually, si Kuya David, siya yung nag-iisang SP, EP na sobrang bait. As in, wala pa ako nakikilala na SP or EP na kasing bait niya. Oh, happy birthday and sana hindi ka po magbago, Kuya. Si David, ano ba? Super mabait. Eh, parang wala namang, feeling ko lahat naman kayo sasabihin, mabait siya. David, happy birthday! Feeling ko parang ako artista na ini-interview ng message for you. Isa ka na rin artista, therefore. David, happy birthday. Super happy ako for you nung naging EP ka. Kasi you deserve it talaga. Tapos, sobrang saya ko nung lumakit ako for you. Kasi na-experience ko kung paano ka maging EP. At super naging proud ako na kaibigan mo ako. At yun, kung paano ka as a tao, as kaibigan, ganun ka rin bilang EP. Kung may Viewers Loyalty Award ang Korea, malamang siya na ang grand prize winner. Pagdating kasi sa mga Korean novela, tis ang panonood niya.
Kahit may kaguluhan sa paligid niya, focus pa rin sa bawat eksena. 어미를 믿거라 아가. 나는 너를 잃지 않을 것이다. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Kaya nga pala ako nahilig sa Korean novela. Kasalanan din ni Dong. Ay, ni Dong. Kasalanan ni David. Kasi nag-start siya sa Queen Shondok. Nanood naman ako. Ay, ayun, nabiktima na ako. Kasama na ako dun sa mga kasabay niyang nagpupuyat kakanood nun. Tapos naman yung kay Maureen Seo, yung Big Thing. Isa pa yun. Nagpupuyatan niya kapag nandiyan yung mga script, pero palabas na si Maureen Seo, titigil ang lahat. Kailangan mapanood namin yun. So, ayun. Ngayon naman, Dong-hee. So, yun naman ang inaabangan namin. Siyempre, siya na naman yung naunang manood, kinuwento niya hanggang sa nahook na din ako. Tapos, ayun, kapag Dong-hee na, kahit nag-check kami ng script, kahit anong ginagawa namin, titigil ang mundo, tapos kukunin na namin yung mga upuan sa annex, doon na kami sa tapat ng flat screen at manunood. Upang mas lalo nating makilala si David, tinanong namin ang kanyang mga malalapit na kaibigan. Si David, naku, one thing good about David is yung mga simpleng bagay na ginagawa niya na kung minsan hindi niya napapansin pero malaki pala yung nadudulot na maganda dun sa iba, gaya ng pagte-text na lang ng mga Bible verses, encouragement. Hindi niya kasi alam minsan nasasakto na yung palang problema ng isang tao tinext niya. Ganun na ganun doon sa Bible verse na tinext niya. So para sa'yo, David, happy birthday and may God pour out His blessings upon you and your family as you continue to grant the desires of your heart. Patuloy ka na maging inspirasyon sa iyong mga kapwa segment producer, EP. Ano ba? Take 2. CR. Ito, isa sa mga hideout namin ni David nung Women's Test Days namin. Kasi noon, talagang pag ginagabi kami ng uwi, tapos sinama na kami ng boss namin, hindi kami makaalis. Kami mga researcher, pag wala pa kaming storya, hindi kami pwedeng umuwi. Si David, SP sa namin noon, tapos nagyaya siyang kumain. Gusto na kami makasamang kumain. Hindi kami makalabas. Ngayon, sabi niya, itago daw namin yung gamit namin sa CR. So, nung time na yun, pagka dumarating yung boss namin nun sa show na yun, dahil ayaw namin siyang kasama kumain, pagka nakita-kita na kami nila David, automatic na yun, na yung gamit namin, yun namin ilalagay sa CR. So, yung CR, naging naging hideout, naging taguan ng mga gamit namin. No? Hello David! Happy birthday! Binati na kita sa Facebook, pero happy birthday pa rin. Gusto kong malaman mo na natutuwa ako na naging kaklase mo ako nung at natutuwa ako sa mga achievements mo bilang isang media practitioner. Parang kailan lang tayo magkakaklase at ngayon nandito tayo sa industriya na gusto nating puntahan. Gamit na gamit yung mga napag-aralan natin sa MASCOM. Actually, nadagdagan pa noon nung nasa PLM pa lang tayo. Alam ko nilalaman niyo. Hi, Kuya David. Happy birthday. Si Kuya David na siguro yung pinakamabait na EP na Sip-sip. Hindi, kidding aside, si Kuya David mabait na EP. Magaling siya as a boss, nahihiwalay niya yung personal sa yung work, which is very efficient niya as a boss. So, SC pa lang siya dati, favorite ko na talaga siya kasi nga, he make things a lot easier. Kaya sa programa
programa, hindi na siguro kakayanin ng staff na maging katrabaho, lalo na yung boss namin. So, aside sa pagiging magaling na EP, si Kuya David ang isa sa pinakamabuting tao rin na nakilala ko. 3 taon na rin kami magkakilala ni Kuya David at magkaibigan. At sana strong pa yung pagsasamahan namin magkakaibigan. So yun, Kuya David, happy birthday. I wish you the best and all the luck and all the love in the world. Happy birthday, Kuya. Si David, wow, serious lang. Si David, siguro mga 2008 kami naging magkatrabaho sa Kiss and Close. At saka sa Rescue pala, feeling ko naging super close kami, tsaka good friends talaga sa ID. So, sa dinami-dami ng pinuyat namin na magkasama, sa dinami-dami ng pagkain na hindi namin nakain, sa tagal ng siguro panahon na magkasama kami, mula almusal, tanghalian, hapunan, midnight snack, hanggang sa paglalakad sa EDSA ng alas 4 ng madaling araw. Parang ang dami na naming napagkwentuhan, tsaka napag-usapan tungkol sa buhay-buhay, tungkol sa isa't isa, tungkol sa trabaho sa mundo, pati sa mundo ng mga Koreano, sa Korean novela. So, napag-usapan na namin lahat yun. Pagdating naman sa mga hindi lang siya basta boss o simpleng empleyado. Ayun, nung isang beses po, may nakasabay ako na isang kaibigan na taga-tunay na buhay. Tapos kasama niya yung SP niya. Tapos pinakilala po ako nung... Nananawagan lang. Pinakilala po ako nung kaibigan ko dun sa SP niya na researcher daw ako sa ID. Ang unang sinabi nung SP, mabait daw yung EP dyan sa ID. Tapos ayun, nag-affirm naman po ako sinabi niya na mabait nga po yung EP sa ID. So si Kuya David, parang siya pa lang naman na-experience ko ng EP, pero parang sigurado ako na isa siya sa pinakamabait na EP dito sa GMA. Saka, isa sa hindi ko makakalimutan na parang aral na na-impart niya sa akin. Importante yung professionalism bilang bago pa lang akong katrabaho. Si Kuya David, sobrang bait niya. Hindi ko malilimutan nung pinagtanggol niya ako dun sa meeting sa orientation sa 5th. At saka yung binigay niya sa akin ng birthday dinner, yun yung pinaka hindi ko malilimutan sa kanya. Kuya, more birthdays to come, tapos more shows, tsaka dapat lagi mo akong kasama dyan. Kasi ikaw sa lahat ng SP ko ang pinakamaikling mag-interview, kaya love na love kita. Being optimistic, God-fearing, or God-loving. Yan ang ilan sa mga natutunan ko sa aking EP. Bagong EP. Kasi si Kuya David, nung hindi ko rin masyadong ina-expect na magiging part ako ng ID. Kasi ilang beses ko na talagang tinanggihan yun kahit siya na mismo yung kumausap sa akin. Tapos, ayun. Nung in-offer ulit sa akin ni Paul, go na ako kasi nga nung nakatrabaho rin si Kuya David, okay naman siya kasi yun nga, nung sa silent days na medyo kalma, gano'n. Kahit na medyo marag, pero okay pa rin kasi kung iba siguro PT or parang nag-hysterical na yun. Ayun, so, Kuya David, happy birthday! Ayan. Si Kuya David, isa siyang magaling na leader kasi magaling siyang maghawak ng mga tao. Like, ang alam ko lang, parang he always wants the best for the program, tsaka lalong-lalo na sa amin na staff niya. Pero hindi namin nararamdaman na boss siya kasi yun nga, napaka-understanding niya, napaka-considerate niya. Ayan. So, Kuya David, happy birthday. Salamat po sa laging pag-iintindi at pag-unawa sa amin. So, thank you po, happy birthday. Only wish the best for you. Hi, sir. First, salamat po for giving me a chance na maging part ng ID. And secondly, malaking bagay po na yung presence niyo. O kahit nandun po ako sa kabila, yung fact na nakikita po namin kayo, parang malaking bagay sa amin. So, ewan ko kung saan mapupunta itong usap na to. Anyway, I just want to greet you. Happy birthday po. Si Sir David po, siya po yung isa sa pinakakalmadong taong nakita ko. Tapos, mabait po yun. Considerate, yun po. Happy birthday.
Wish you all the best in life, more birthdays to come po, and God bless you always. Salamat po sa lahat. Happy birthday, David. Sabi ko nga sa status ko sa Facebook, ikaw talaga yung pinaka-paborito kong commentator to yung post-mortem. Hindi mo kami fine-fail na patawanin every time na meron tayong ganung meeting. And nakaka-relieve talaga ng stress. Ganun kasi siguro ganun yung purpose mo dito sa mundo. Para magbigay ng saya, mag-share ng happiness sa lahat ng tao. Sana huwag ka magbago. And sana mas, more blessings and more Korean novelas to watch. Parang hindi kompleto yung araw namin pagka wala siya. Kasi siya lang yung nagpapatawa sa lahat eh. Nakakatawa kasi yung mga comment niya eh. Tsaka pagka-editing, minsan laging tulog. Laging namumula yung mata. Kasi racket ng racket eh. Sobrang sipag eh. Hindi ko alam kung ilan yung binubuhay niyang pamilya. Sobrang sipag. Hi David! Hi Sir David pala! Happy birthday! Ilang taon na tayo magkasama. Actually, nung simula pa nung PA pa ako, nagkasama tayo sa Kiss and Close. Salamat at naging nakatrabaho kita. Nagkakilala tayo. At naging magkaibigan. Hindi lang magka-work, kundi naging magkaibigan. So, happy birthday at alam ko marami ka pang blessings na dati sa buhay mo. Kuya David, happy birthday! Ligtas ka na sa pagpapasa ng load sa amin dahil tumaas na yung load ko. Hindi na 800, 1, 2 na. Salamat sa'yo at napaka-patient mong EP, bukod tangi ka sa lahat. Salamat sa pagiging maunawain at keep up the good work. Happy birthday! Si David, wala ko masabi. Yun na lang. Ano nga yun? Wala ka pa nga sinasabi matino. Please, ano? Yun na. Well. David, happy birthday. Alam, okay yung mga shots mo yung mga kuha mo, okay yun. Gusto ko yung mga kuha mo. Ha? Ito to si David Sarte. Kala ko naman si David Sarte. Sino bang David to? The Korean novela, fanatic. Well, David, happy birthday. Hindi ko alam na fan ka pala ng mga Korean novela. Pero mas kilala kasi kita bilang isang magaling na EP. First time mo maging EP, pero nangaan kita dahil hindi naman natin alam na sa itsura mo mukhang mahiyain is magiging leader ka pala ng isang programa na national at international pa ang nare-reach ng mga audience. Thankful ako naging katrabaho ko siya, and may have many more blessings to come, and you deserve to be where you are right now. Hi David, this is Dalian Carvajal. I'd like to greet you Merry Christmas. Happy birthday! And I hope you watch Juicy every day and you'll stay happy and fit and loving and thank you. Happy birthday to you. I wish you all the best, good health and long life. We wish to work with you for the next coming years. Maraming salamat. I know you're one of my supporters sa career ko dito sa Philippines sa pag-aartista. And siguro aside from pagiging EP, I'm hoping na you can be my manager since ilo-launch na ako ng Artist Center. Maraming salamat sir sa lahat sa opportunity to work with you, and all the best. Have a great day. Thank you so much. Happy birthday. Tangina, Bo, mamaya ka ng preview po. Babati pa eh. Bo! Ano naman kaya ang masasabi ng kanyang mga idolo?
Maayong gabi sa iyong tanan, David. Ang buong Korea ay bumabati sa iyo ng maligayang kaarawan. Thinking about our younger years. David, mula sa akin at sa buong kaharian, binabati ka namin ng maligayang kaarawan. Mga kawal, ipagbunyi ang kaarawan ni David! Maligayang kaarawan, kamahalang David. Ang masasabi ko, si David kala mo'y little boy, pero mga big crimes ang ginagawa sa journalism ng investigative documentaries. Palagi kong ang sinasabi sa kanya, kung alam lang ng mga taong iniimbestiga natin kung sino ang executive producer at kung ano ang iyong itsura, patpatin. Parang isang ihip lang ng hangin, mabubuwal na. Baka hindi sila maniwalang gano'n ang powerhouse sa likod ng investigative documentaries. Happy birthday, David! Masipag, maalalahanin, amazing raw talaga itong si David. Kaya ngayong kanyang kaarawan, todo birit ang lahat para siya ay kantahan. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 더 곱게 별보다 더 밝게 사자보다 용감하게 Happy birthday to you. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 꽃다운 내 친구야 굴곡 있게 살아요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 더 곱게 별보다 더 밝게 사자보다 용감하게 Happy birthday to you. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 헐같은 내 친구야 봄나게 사세요. 헐같은 내 친구